Dahil nga trending pa rin yung pistachio flavor, lahat na lang gawin nating pistachio. So today, gagawa tayo ng creme puff filled with pistachio cream, pistachio praline, and pampabasag ng flavor, strawberry jam. Kaya huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. Dun muna tayo sa paggawa ng choux pastry. Dito, meron akong 120 grams ng water, 120 grams ng milk, full cream milk yon, 1 teaspoon ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, and 110 grams ng butter. Mas maganda kung yung butter natin medyo nasa malambot na side na para mas mabilis na siyang matunaw. Kailangan lang kasi nating matunaw yung butter at mapunta sa near boiling point yung mixture natin. Nakikita nyo kapag medyo kumukulo na yung tagiliran, patayin nyo na muna yung apoy, isift natin yung 160 grams ng bread flour. Bread flour talaga yung ginagamit ko dito kasi mas maganda yung structure ng nagagawa kong choux pastry. Hindi siya basta-basta nagko-collapse and mas masarap siya for me. So ayan, habang patay pa yung apoy nito, hinalo ko siya hanggang ma-absorb ng flour yung liquid natin. And then, once na na-absorb na, bubuhayin ko ulit yung apoy to low. And then, dire-diretso yung halo for 4 to 5 minutes. After ng 4 to 5 minutes na dire-diretsong pagluluto dito, so tatanggalin ko na siya sa apoy. Hinalo ko lang siya ng bahagya kasi mainit pa yung pan. Then, tinatransfer ko siya dito sa bowl. Ini-spread ko lang yung mixture natin dito para mas mabilis siyang lumamig. After nyan, magme-measure ako dito ng ating itlog. Kailangan natin ng 240 to 250 grams ng egg. Since hindi pare-pareho yung laki ng itlog, mas maganda kung titimbangin nyo siya. Binit ko na yan and then unti-unti natin siyang ihalo dito sa mixture natin. Gagamit ako dito ng hand mixer. Pero kaya din naman to ng whisk or kaya spatula. Pero unti-unti lang talaga yung paglalagay ng itlog hanggang sa ma-absorb ng mixture natin yung ating itlog. Dalawa lang yung nagpapapuff dito sa ating creme puff. So yun yung itlog at high temperature. Kapag nagawa mo yun ng tama, mas malaki yung puff ng inyong choux pastry. Walang masyadong parang hilaw dun sa loob. So, sundan nyo lang yung mga procedure natin. Hinalo ko lang yan ng spatula and then dito sa ating pan, magmamarka na ako para sigurado kung pag nagpapipe ako, may spacing na siya. Katulad ng sinabi ko, mas maganda yung korte niya kapag nadadaluyan ng init ng oven yung ating choux pastry. So, wag niyo siyang pagdikitin-dikitin masyado para mas maganda talaga yung forma, hindi siya basta-basta nagko-collapse. So, nilagay ko na sa piping bag yung ating mixture. Then, ipapipe na natin yan. Nagbibilang ako dyan para pantay-pantay yung pagkakapipe ko. So, 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, angat. Siyempre, dapat pare-pareho din yung pressure ng inyong kamay habang nagpapipe. Ang ginagawa ko kasi dito, tinutusta ko siyang maigi sa pagbibake para pagkakinain mo siya, halatang freshly baked siya lagi. So, ang ginagawa ko lang, binabrush ko lang siya ng water para mas maging crispy. Hindi ako nagbabrush ng egg wash kasi magbumuka siyang sunog since tinotoast ko nga talaga to sa oven. So, yung oven ko, pinipreheat ko sa 200 degrees Celsius. After niyang ma-reach yung temperature, pinababayaan ko pa yan for 10 to 15 minutes bago ko isalang yung pan natin. Once na naisalang nyo na yung pan, wag na wag nyo nang bubuksan yung pinto ng oven. Magko-collapse yan pag nagbago bigla yung temperature. Dito sa oven ko, umaabot ako ng 22 minutes sa 200 degrees Celsius bago ko maabot yung ganitong pagka-brown ng ating choux pastry. Once na na-reach ko na yung ganyang pagka-brown, bababaan ko yung temperature ng oven ng 160 degrees Celsius, then ibibake ko pa siya for another 15 minutes para siguradong toasted talaga siya and dry yung loob. So dito naman tayo sa paggawa ng ating filling. Gagamit ako dito ng Van Houten Professional na white compound. Kahit nga medyo shala na yung ginagawa ko, hindi ako nahihiyang gamitin tong white chocolate compound ng Van Houten kasi masarap talaga siya, ang shala din ng lasa. Nag-measure lang ako dyan ng 150 grams. Then, dito tayo sa paggawa ng ating custard. Naglagay ako dyan ng 3 pirasong egg yolks. Meron ako ditong 1 1/2 cup ng milk
milk o 375 grams. Nilagyan ko yan ng 30 grams ng cornstarch, 70 grams ng sugar, 3 grams ng salt, then hinalo ko yan. Once blended na, tsaka ko na ilalagay yung rest ng ating milk. Full cream milk yung ginagamit ko dito. Pwede rin naman ang fresh milk. Ayaw ko ng evaporated milk dito, hindi siya ganito ka-smooth. So, binuhay ko yung apoy to medium-low, then dire-diretso yung halo hanggang sa lumapot siya ng ganito. Diba ang creamy tingnan? Once na naluto na yung custard natin, ilalagay ko na yung chinap natin kanina na 150 grams ng Van Houten white chocolate. Para mas maging creamy and mas bagay kasi yung pistachio flavor kapag medyo milky yung ating choux pastry na feeling. Haluin nyo lang hanggang sa matunaw na yung white chocolate. So, hindi na ako naglagay dito ng pistachio paste para maging pistachio flavor yung cream natin. Gumamit na lang ako dito ng pistachio emalco. Masarap naman talaga yung lasa. Actually, mas na-enhance yung lasa ng pistachio cream compared dun sa pistachio na paste para mas makatipid na rin. So, naglagay lang ako dyan ng 1 1/2 teaspoon. Then, hinalo ko lang yan. Mukha siyang green na green, diba? Pero lalagyan pa rin naman natin to ng cream later. So, gaganda yan, promise. Magiging creamy yan ng sobra-sobra. Charot. Biglang lumande. So, after maluto niyan, itatransfer ko yan dito sa pan, yung malapad na para mas mabilis lumamig. Then, tatakpan natin siya ng cling wrap para hindi mag-develop ng skin. Lalagay ko to sa chiller, hintayin kong lumamig, mag-set, and then dito 250 grams ng all-purpose cream na lang yung gagamitin natin. Chilled na to. Then minix ko yan gamit yung hand mixer hanggang mag-aerate siya. Tsaka natin ilalagay yung niluto nating custard. Ito pa lang, sinasabi ko sa inyo, kahit ito pa lang yung palaman ng inyong creme puff, palong-palo na. Pagkalagay ng custard, medyo parang maha siya, pero i-mix nyo lang siya ng i-mix dun sa ating cream, magiging smooth yan. And ang smooth talaga. Alam niyo, pag fino-rosen nyo to, para siyang ice cream. Kaya gusto ko yung creme puff ko naka-freezer. Pag kinain ko siya, parang ice cream yung palaman niya sa loob. Ang sarap talaga. After ko ngang mamix to, nilagay ko muna ito sa chiller kasi gagawa pa tayo ng praline and strawberry jam para lang may naka-incorporate na ibang flavor at texture. Pero again, kung gusto mo ng mas makatipid, and masarap naman to as is, kahit yung cream lang yung feeling. Ni-roast ko lang sa oven yung pistachio, 150 degrees Celsius for 10 minutes. Pagkatapos no, nagtimbang lang ako ng 80 grams. Dito sa isang pan, naglagay ako dyan ng 1/2 cup ng sugar, 1/4 cup ng water, and then kinaramelize ko yan. Hindi ko yan hinahalo. Hinalo ko lang yan once na nag-brown na siya. Then, pinatay ko yung apoy. Hinalo ko yung pistachio. Sinigurado kong coated siya. And then, ilalagay ko na siya dito sa pan. Para siyang panut siya, diba? So, ganun yung praline. Nag-incorporate ka ng caramelized sugar dun sa nuts para may added na flavor. Papalamigin natin to. Then, tsaka natin siya babasagin at i-blend hanggang parang maging peanut butter na yung texture. Gumamit na nga lang ako ng blender kasi nasira yung grinder ko na pang praline. So, medyo matagal bago lumabas talaga yung fats dun sa pistachio. Pero, tiyaga lang, magiging ganito yan. Wala kang ilalagay na kahit ano, mataas ang fats ng mga nuts. So, magiging butter at butter yan. So, after nyan, ganito na yung texture. Medyo hindi ko talaga na-achieve na mapino siya. Pero, okay na to, katalo na to. Then, dito naman tayo sa paggawa ng strawberry jam. Hindi naman natin kailangan ng ganito kadami, pero timplahin na natin kasi ganito nga kadami yung meron ako. 1 kilo ng frozen strawberries. Naglagay ako dyan ng 700 grams ng white sugar, isang buong juice ng lemon, and then pinch of salt. Sinalang ko yan sa medium-high na apoy. Iintayin kong mag-caramelize talaga yung sugar, as in matunaw siya para mas maganda yung texture, translucent siya, 'di ba? So once na nakita kong tunaw na yung sugar, parang liquid na siya, magme-measure ko dito ng 1/2 cup ng cornstarch, 1/2 cup ng water, slurry, hinalo ko lang yan. Then papatayin ko yung apoy dun sa pinapakuluan nating strawberry jam, tsaka ko ilalagay yung cornstarch. Hinalo ko yan continuously. And then, once na blended na,
Tsaka ako palang bubuksan ulit yung apoy. Lulutuin ko pa to hanggang sa lumapot na siya. Mas madali kasi sa akin na gumamit ng cornstarch kesa sa gelatin. So, yan. Pagka mga ganito na yung texture niyan, niluto ko to ng nasa 10 to 12 minutes. Tsaka ako pa lang siya i-blend para madurog yung mga frozen strawberries kanina na buo-buo. Napakahaba nung video, 'di ba? So, kaya mahal ang mga pastries na maraming components kasi ganito siya katrabaho. Bawat component, syempre, paglalaanan mo talaga ng oras. So, yan, nilagay ko lang yan dito sa pan again na malapad para mabilis lumamig. Tinakpan ko ng cling wrap, then nilagay ko sa chiller. Ayan, finally, magbubuo na tayo. Nilagay ko sa piping bag yung mga ginawa natin. Nagpipe ako dyan ng ating cream, hindi ko pinuno para meron pang space para dun sa praline natin at strawberry jam. Yung praline at strawberry jam, syempre matamis yun. Diba? Ganun talaga. Pero, again, dapat konti-konti lang talaga yung lagay. Yun ay pang pa-enhance lang ng flavor at pambasag. So, wag niyong dadamihan. Para sa final touches natin, dito meron akong Van Houten Professional na white chocolate compound again. Minelt ko lang yan. Dinamihan ko na kasi ididip natin yung creme puff natin para mas maganda yung coating. Nag-separate lang ako dito ng konti pang drizzle natin later. And then itong tinunaw kong white chocolate, lalagyan natin ng pistachio emal ko para flavored na din siya, di ba? Palong-palo yung flavor ng pistachio. Kapag nakulangan ka pa diyan ng flavor ng pistachio, ewan ko na lang talaga. So, ididip natin ididip natin yung creme puff natin isa-isa. Hindi ko nilalahat. Gusto ko yung medyo may natitirang part na hindi coated ng chocolate para mas maganda, masyalang tingnan. Again, mahal din naman tong itinda kahit ganito siya katrabaho. Pero kung ayaw nyo ngang maglagay pa ng ibang components like yung praline, yung strawberry jam, katalo na talaga dito kahit yung cream lang. So, ayan, nag-drizzle lang tayo ng white chocolate na itinabi natin kanina. Naglagay ng toppings na pistachio. Alam nyo, bala ko pa sana maglagay dito ng flowers, yung blue tarnate. Kasi nakikita ko yung iba para masyala. May petals ng flowers. Kaya lang feeling ko hindi bagay, so hindi na ako naglagay. So, jaran, hindi ko napuno ng feeling. Pero okay lang yan, masarap pa rin naman talaga. Kita nyo kahit na-frozen ko na siya, crispy pa rin talaga yung choux pastry natin. Kaya ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong mali alutong tinapay. Bye-bye!